Topic po natin, isa sa pinakausong gamot ngayon. Actually, viral itong gamot na to. Marami na nagtatanong sa akin, pero baka hindi nyo pa alam. Ang pangalan nitong gamot ay, ang generic niya, semaglutide. Actually, nire-reseta to ng mga endocrinologists para sa diabetes. Kaya lang, ngayon, naging mainit ang topic na to dahil napabalita na ginagamit ni Oprah. At pumayat siya dahil dito. So, ginagamit hindi lang para sa diabetes, minsan ginagamit din pampapayat. At nakita natin na pumayat nga siya dito. So, ngayon po, explain natin ang pro, ano benepisyo, ano side effects, sino pwede, at syempre, kailangan endocrinologist nyo po ang magre-reseta sa inyo. Hindi ko po siya ine-endorse, okay? Tinuturo ko lang sa inyo ano pro at con kasi nga hot topic to eh. Ang dami na nagtatanong sa akin. Gusto nila subukan to para pumayat. Tapos papakita rin natin yung medical studies sa panahon ngayon. In the future, I'm sure meron pang more medical studies. Baka magbago pa yung datos. Pero meron na isang lumabas na medyo malaking pag-aaral. So, ang generic name niya, semaglutide. Para sa diabetes, pero pampapayat din. Ang brand name niya sa ngayon, Ozempic sa abroad. Pero hindi ko alam kung yan pa rin magiging pangalan dito sa Pilipinas. Ang difference niya, ini-injection siya once a week. So, papakita ko muna yung pro, yung benefit, mamaya yung side effect. Marami ding side effect, kaya dapat doktor nyo lang ang magre-reseta to. Hindi to para sa lahat ng tao. So, once a week siya, actually, FDA approved siya for diabetes. For diabetes, pwede siya. Pero sa weight loss, ang mas approved itong isang mas mataas na dosis. Itong mas mababang dosis na Ozempic, hindi pa approved. Pero pareho yung generic niya. Explain ko mamaya. Ayan, oh. Ano ang benepisyo niya? Itong gamot na to, di ba, meron tayong gamot sa diabetes, okay lang po. Okay ang metformin, huwag kayong maniwala. Pag sinasabing peke ang metformin, maganda po yan, pwede po yan sa inyo. Okay din yung mga nire-reseta na endocrinologist, yung mga gliclazide, glipizide, at iba pa. Okay po yun. Kung naka-insulin kayo, sundin nyo payo ng doktor ninyo. Kaya mag-ingat kayo sa fake news, ha. Pag ginamit ang picture ko, basta pag ginamit ang picture ko, 99% fake yun. Dapat video ko. Pag hindi ko binanggit yung product, wala po yun. Fake yun. Okay? Wala po ako ine-endorse. Isa lang tinutulungan namin, Birch Tree Advance. Charity kasi namin yun. Pero iba, wala. Kaya mag-ingat kayo. Kahit na doon yung video ko, basta hindi ko binanggit, wala po yun. Ito, binabanggit ko tong Ozempic, pero hindi ko siya ine-endorse. Pinapakita ko lang sa inyo, ano pros and cons. Sana malinaw. Okay, sa mahilig mag-crop ng fake news. So, itong semaglutide, isa siyang GLP-1 agonist. Okay? So, ibig sabihin nito, meron siyang magandang epekto para sa diabetes. Pinapadami niya ang paglabas ng insulin sa katawan. So, maganda dapat, bumababa blood sugar. Pinapababa, yung insulin pinapataas niya. Itong glucagon, pinapababa niya. Ayaw natin tong glucagon eh. Nakakataas ng blood sugar yan. So, parehong may benefit sa diabetes. At sa pag-aaral, pag bumaba blood sugar mo, less heart attack, less stroke para sa may diabetes. Pero marami naman kayong choice sa diabetes. Hindi lang naman to. Bakit na-excite ang maraming tao dito? Kasi bukod sa pampababa ng blood sugar, ini-injection once a week, nakita nila sa isang pag-aaral, nakakapayat din. Okay? Malaki ang pinapayat ng mga nag-i-injection nito. Isa pang epekto niya, ito yung pangatlong epekto niya, nababawasan ang gutom, hunger centers. Diba? Yan ang problema eh. Pag tumatanda tayo, gutom tayo pag nagda-diet tayo. So yung hunger centers, sa hypothalamus, binabawasan niya yung hunger, appetite mo, pati yung gigil mo kumain. At bukod dito, pinapabagal nitong semaglutide, ito yung generic, pinapabagal niya yung galaw ng bituka.
So, pag mabagal ang paggalaw ng stomach natin, matagal yung pagkain sa tiyan, matagal tayong busog. So, pag yung mga gumagamit nito, busog sila. So, hindi sila pwede kumain ng mabilis, masusuka sila. Kasi mabagal na lahat. Kailangan konti lang kakainin nila at mabagal. Ayan, increase fullness. Ayan, decrease hunger. Kaya pumapayat sila. Tingnan natin yung pag-aaral. Ito yung pag-aaral. Nalabas to sa magagandang journal. Actually, sa New England to lumabas. Large clinical trial, 1,961. Almost 2,000 patients. At pinag-aralan siya matagal na panahon. 68 weeks. 1 year and 4 months. Naka-injection yung 1,961 na tao. Ang ginamit nilang dose, yung mataas 2.4 milligrams. 2.4 milligram ang dose nila. Okay? Ang nakita nila, after 1 year and 4 months, yung mga gumagamit nitong semaglutide, namayat ng almost 15%. 15% pumayat sila. At yung hindi gumamit, 2% lang ang pumayat. So, hindi lang naman injection to Siyempre, nagda-diet din sila, nag-exercise din sila. 15% na mayat, ito 2%. Ang laki ng panalo. Kaya marami na excite. Kaya nga nagamit din ni Oprah. Oprah is 70 years old at this time habang ginagawa ko tong video. So, yan ang mga benefits niya. Kaya maraming gusto nito. Pinangkakaguluhan siya nito. Pinangkakaguluhan ngayon. Pero, ikukwento ko naman sa inyo yung listahan ng maraming side effect. Kaya nga sinasabi ko, hindi ako magre-reseta nito, endocrinologist nyo, yung diabetes specialist, sa kanila kayo pupunta. Sila bahala magsabi kung bagay sa iyo o hindi. Ano ang problema sa kanya? Number 1 problem, kailangan mag-injection ka pang matagalan. Years. Oras na tinigil mo, okay, in-injectionan mo 1 year, 2 years, namayat ka. Pag tinigil mo siya, babalik ka sa dati mong timbang. Yun ang problema. Parang naipit ka, babalik ka sa dati mong timbang. Pero habang payat ka, okay ka. Kaya lang, gusto mo ba dahil overweight ka, lagi ka na naka-injection once a week? Pag-iisipan natin yon. So, effective siya. Oo nga, kahit ano naman pampapayat, effective Mas malakas lang siguro ito makapayat. Kaya lang pag tinigil mo, babalik ka sa dating timbang mo. Ano pa yung benefit? Tapusin ko muna yung benefit. 5 to 20% body weight loss, lumiliit ang tiyan, gumaganda blood sugar, gumaganda blood pressure, gaganda cholesterol. Siyempre, pumapayat kaya gumaganda. Ang dosis niya ganito. Itong Ozempic na mas available, I'm not sure, I think na mabibili din dito. May mga dose, 0.25, 0.5, 1 mg, 2 mg. Usually, inumpisahan sa mababang dose every week for 1 month bago unti-unti tinataas. Unti-unti tinataas. 0.25. Ganyan ang pagbigay ng doktor. Ito na yung mga problema natin, di ba? Number 1 problem is kailangan tuloy-tuloy. Number 2 problem, sobrang mahal. Sobrang mahal. I think, hindi ko alam ano magiging presyo dito, pero isang injection, $935, almost 50,000 pesos. Ewan ko lang kung ibababaan ng presyo, pero sobrang mahal ang presyo. Later on, baka bababa yan, baka sa umpisa lang mahal. So second, napakamahal. Side effect, puntahan na natin. Merong mga sakit at kondisyon, bawal mag-semaglutide or Ozempic. May problema sa pancreas, bawal. Pag ang diabetes mo type 1, yung naka-insulin ka, bawal din. Wala ka pang 18 years old, bawal to sa'yo. Buntis, nagpapadede, bawal din. Yung diabetes mo, malala na, nabubulag na mata, bawal din. May problema sa kidney, mataas ang creatinine, may problema sa pancreas, bawal din. May kamag-anak na may thyroid cancer, bawal din. So maraming bawal. Okay, marami siyang bawal. Kaya nga endocrinologist ang magsasabi.
Yung side effect niya, puro sa tiyan, pero karamihan ng gagamit, magkaka-side effect daw. Hindi ito yung bihirang side effect. Tulad nung favorite kong amlodipine sa high blood, di ba? Konti lang nagsa-side effect, mga 3% lang. Di ba? Pero ito, karamihan daw magsa-side effect. Masusuka, nasusuka, magtatae o constipated, may iba yung pakiramdam mo. Merong side effect. Pero nasasanay din naman pag matagal na. Merong less common side effect pero mas serious. Nalalabo yung mata, vision changes, kidney problem, allergy, gallbladder problem, marami pang iba. So, may pro, may con, ganyan lagi sa medisina. Kaya ang doktor nyo, pinapaalam ko lang para alam nyo, hindi naman basta-basta para sa lahat. Although kung talagang sobrang taba, sobrang overweight, baka ito makatulong sa inyo, hindi rin natin masabi. Okay? So, ang ending is punta tayo sa endocrinologist nyo. At least narinig nyo na itong bagong gamot na marami nangungulit sa akin. Actually, mas mayayaman na mga tao. Nagiging uso sa kanila to dahil nga sa paggamit ni Oprah. Kahit sa US, parang nagkakaubusan nito eh. So, ito yung pangalan, ito yung generic eh. Yung generic hindi magbabago. Yung brand name pwede mag-iba. So, sana po nakatulong to. Para sa mga very overweight, who knows, baka makatulong to sa inyo. God bless po.